meron ka sa simbahan, meron ka sa sasakyan. Kailangan wala. Kasi utos ng Diyos, huwag kang magkaroon. Hello? Kaya kung mahal natin ang Diyos, tanggalin natin yan. Anong sabi sa pangatlo? Huwag mong babagitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ibig sabihin, lahat ng tumatawag sa Diyos na gumagawa ng kasalanan, hindi sa pagsunod sa utos ng Diyos, ito'y tinatawag na pagbaliwala sa pagtawag mo sa Diyos. Parang nanay, tatay, daddy at mami, papa at mama. Tawag ka ng papa, tawag ka ng mama, sinusuway mo ang magulang mo, useless ang pagtawag mo. Binabaliwala mo ang pangalan ng pagtawag mo sa papa at mama. Inyo bang naintindihan? Ganun din sa Diyos. Tawag ka ng tawag sa Diyos, pero di sinusunod mo yung gusto ng iyong tinatawag. Intindihin natin mabuti. Kaya ang sabi na, huwag mong tawagin ang pangalan Diyos sa walang kabuluhan. Paano magkaroon kabuluhan ang pagtawag natin sa Diyos? Sumunod ka sa sinabi ng iyong tinawag na Ama. Kung ang Ama mo nag-utos, kailangan sundin mo yan. Sapagkat walang kabuluhan ang pagtawag mo sa akin ng Papa kung sumusuway ka naman sa aking utos. Amen? Walang kabuluhan ang pagtawag mo sa akin ng Mama kung sinusuwayin mo naman ang kagustuhan ko. Ganun marami. Tumatawag sa Diyos napakaraming tao pero sinusuway yung gusto ng Diyos. Amen? Ganon, napakarami kaya ang mundo natin balot ng kasamaan. Kasi walang pag-ibig sa Diyos. Kaya kung mahal mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang utos. Pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat. 6 na araw kang gagawa, sa ika-7 araw titigil ka. Amen? Narinig po ba ninyo? 6 na araw tayong gagawa ng trabaho material at pang-7 ay titigil ka. Ano gagawin mo sa utos ng Diyos? Dadalo ka sa simbahan. Kung ikaw Katoliko, amen? Kailangan huwag ka magtrabaho kung araw ng linggo kasi ang panambahan mo ay linggo. Huwag ka magtrabaho, pumasok ka sa simbahan. Katoliko ka nga, wala ka man sa simbahan, hindi mo sinusunod ang utos ng Diyos. Amen? Kung ikaw ang born again, may simbahan kang kinaaniban, dumalo ka sa simbahan. Huwag ka magtatrabaho kasi utos ng Diyos yan. Amen po ba? Kaya kung may pabrika ka, isara mo ang pabrika mo. Kung Katoliko ka, isara mo at magsimba ka, at huwag kang magpatrabaho kung araw ng linggo. At kung born again ka, may pabrika ka, may patrabaho ka, huwag kang magpatrabaho, isara mo ang pabrika mo, magsimba ka, pati mga empleyado mo, pasimbahin mo. Amen? Kasi kung mahal mo ang Diyos, sundin mo ang utos niya, tumigil ka sa trabaho. Ano nangyari ngayon? Ang mundo natin, ilan lang ang laman ng simbahan, kakaunti. Ilan ang laman ng kalsada, ilan ang laman ng trabaho, napakarami. Sa makatuwid, maraming sumusuway sa utos ng Diyos. Sa makatuwid, maraming mga tao hindi nagmamahal sa Diyos. Sa makatuwid, maraming nasusuklam sa Diyos. Ang hindi mo pagsamba ay nasusuklam ka sa Diyos na nagutos. Amin po ba? Yun po ang sabi ng Biblia. Kung sabanista ka, naglilihi ka ng Sabado, kaya lahat kailangan nasa simbahan ka pag-araw ng Sabado. Amen. Kasi kung magbilang ka, umpisan mo sa linggo, magtatapos ka ng Sabado. Kung magbilang ka, ako na ay Lunes, magtatapos ka ng linggo, ang ika-7. Tama po ba? Kung nagbilang ka, simula ka ng Sabado, magtatapos ka ng Biyernes. Ay, hindi natin pag-awayan kung anong ika-7. Ang malaga, kung may Diyos kang sinusunod, magsimba ka. Amen? Naintindihan ninyo mga kapatid ko? Magsimba ka. Huwag kang magtrabaho. Kung Muslim ka,
kung ano man araw ang pananambahan mo, 6 na araw magtrabaho kang 6, ikapito, magsamba ka. Bakit? May kinikilala kang Diyos at may minamahal kang Diyos, may sinusunod kang Diyos. May Diyos ka nga, di mo man sinusunod ang utos ng Diyos, na ang 7 araw ay ilaan mo para sa akin, useless ang pagtawag mo sa Diyos. Kaya maraming maka-Diyos, libre. Ang tawag diyan, ang reliyon niya, librista, libre. Anong ibig sa namang libre? Libre sa Tagalog? Malaya. Yes? Malaya. Malaya. Malayang Kristiyano. Malayang Kristiyano. Anong ibig sabihin ng malaya? Ang reliyon ko niya, malaya na Kristiyano. Ang malaya kang di magsimba, malaya kang magsimba kung gusto mo, malaya kang gumawa ng masama, malaya kang gumawa ng mabuti. Sapagkat ako ang nasusunod, hindi ang Diyos na bigay hininga at buhay at lakas. Ako ang Diyos-Diyusan at ako ang Diyos kasi ako ang nasusunod. Kaya ang reliyon ko, malayang simbahan. Hello! Ano daw ang reliyon niya? Malaya. Freedom. Kalayaan. Malaya. Amen? Malaya. Mga minamahal ko sa Panginoon, maraming reliyon ang ganyan ngayon. Anong reliyon niya? Malaya. Naintindihan ninyo mga minamahal ko? Malaya. Anong reliyon ninyo? Malaya? Born again. Hindi kaya malaya. Ulitin ko may simbahan na malaya ngayon. Malayang di magsimba, malayang magsimba, malayang makasuntok, malayang gumawa ng masama, malayang maging matuwid kung gusto ko. Malaya, kaya malayang church. Malayang church, napakarami. Kaya yung born again na malaya, malayang church yan. Yung katolikong malaya, malayang church yan. Yung sa balistang nagsisimba pag Sabado, malayang church yan. Lahat ng tao sa mundo na malaya, na magsimba o hindi, ang church nila ay malaya. Libre. Tingnan ninyo? Pero tayong may Diyos, hindi malaya. Amen. Gusto sa natin matulog kasi 6 na araw nagtrabaho, pagod ang katawan. Dapat nasa bahay. Maraming lalabahan. Pero umalis pa rin, pumunta ng simbahan. Kahit mainit, walang service, dapat nasa bahay lang kasi may Diyos rin sa bahay. Makinig ka, may mga live dyan na mga service, makinig ka, di parang nagsimba ka na rin. Hindi ka dumalo sa simbahan, nakinig ka, nasa cellphone lang, nasa TV. Di ba? Pero ang tanong, bakit nandito kayo? Bakit ang iba nasa simbahan? Bakit nandito kayo? Habang kaya ninyo, bakit nandito kayo? Kasi hindi kayo malayang church. Hindi kayo malayang Kristiyano. Hindi. Kayo ay mga alipin ni Kristo. Tayo po mga servant of God. Tayo mga alipin. Ano ba ang alipin? Pag sinabi, halika dito. Lapit ka. Lalapit yan. Pag sabi, go! Pumunta ka doon. Pupunta yan doon. Alipin. Pag sinabi, dali mo yan dito. Dadali yan dito. Alipin. Amen. Tayo ay servant of God. Alipin tayo ni Kristo. Alipin tayo. Kaya, ayaw man natin magsimba, walang magagawa kasi alipin tayo ni Kristo. Alipin tayo ng Diyos. Hindi tayo libre, hindi tayo malaya. Hindi nasusunod yung gusto natin. Amen po ba? Kaya kung mahal natin ang Diyos, eto kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. Kung mahal natin ang Diyos,
sundin mo ang aking utos. Tapos sasabihin, mahal ang Diyos, pero hindi naman sinusunod ang utos ng Diyos, ang nasusunod, siya pa rin. Praise the Lord. Kaya sabi dito, we follow God, commanded not to be saved. Hindi ako sumusunod sa utos ng Diyos para maligtas. Amen? Hindi ako sumusunod. We keep God's command because we love God. Kung sinusunod ko man ang utos ng Diyos dahil mahal ko ang Diyos. Intindihan ba natin? Amen. Hindi ko sinusunod ang utos ng Diyos para maligtas ako. No! Si Kristo ang tagapagligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya. Kaya huwag magsermon ang mga mangangaral na huwag nang sumunod sa utos ng Diyos kasi ang kaligtasan sa pananampalataya. Mali! Sapagkat ang pagsunod sa utos, hindi para maligtas, ipakita mong mahal mo ang Diyos. Amin po ba? Pastor, ano ang pagkakaiba ng mahal at sa kaligtasan? May pagkakaiba. May pagkakaiba ang kaligtasan sa pagmamahal. Gusto ko ipaliwanag. Iba ang topic sa salvation at iba ang topic sa love. Huwag pagsamahin. Hello? About salvation, kaligtasan, hindi sa pagsunod. Sapagkat ang nakapako sa krus, hindi sumunod sa utos pero isinama sa paradise. Amen? Kaligtasan. Yon. Ibig sabihin, ang pag-ibig sa Diyos po mga kapatid, diyan nakikita, matapos kang maligtas, kailangan mahalin mo ang tagapagligtas. Mayroong kasasabing, gusto lang iligtas, pero hindi minamahal ang tagapagligtas. Parang kwan yan eh, parang anak yan eh. Yung nanay, yung tatay, yung mama, papa, laging binibigyan ang anak. Yung anak naman, laging nakadikit sa nanay, tatay kasi binibigyan eh. Pero hindi mahal niya ng anak. Nagiging malapit ang anak sa tatay, nanay, sa mama dahil may natatanggap. Amen? Nasusuplayan ang pangailangan niyang material. Nabubusog ang kanyang laman. Oras na mawala ang supply. Oras na mawala ang pagbibigay ng tatay-nanay. Kakasuklaman na yan. Hindi yan pagmamahal. Amen? Ang Panginoong Jesucristo, namatay sa krus ng Kalbaryo, inibig tayo ng Panginoong Jesucristo, naligtas tayo. Ang inihiling ng Panginoong Jesucristo, mahalin natin siya. Suklian natin ng pagmamahal ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi ibaliwala. May mga anak na ang tatay-nanay hindi nakikita ang pagod. Ang nakikita yung ibinibigay. Amen? Pero yung pagod ng tatay-nanay sa ibang bansa, sa pagtatrabaho, ibinibigay sa kanila, hindi nakikita yung pagod. Ang nakikita lang, yung laging natatanggap galing sa magulang. Hindi mang ma-approach nung anak na, grabe ang nanay-tatay ko, pagod na pagod. Kaya ipakita ko sa kanya ang pagmamahal ko sa kanya. Paano makikita na walang pag-ibig? Kapag walang naibigay, hindi na mahal ng anak. Kung minsan nagsasalita ng bad. Amen? Ganun po yun. Gusto ipaintindi po sa inyo. Kaya ang kaligtasan ay magkaiba sa pagmamahal. Kaya hindi pwedeng sabihin na hindi na pwede ang pagsunod sa utos ng Diyos kasi ligtas naman ako. Mali po yun. Kung tunay na ligtas ka na at tinanggap mo ang nagligtas sa iyo sa buhay mo, yakapin mo siya. Mahalin mo siya. At sinabi ng Panginoon Jesucristo, chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. Napakalinaw na sinabi ni Jesus Christ, kung mahal mo ako, tuparin mo ang aking mga utos. Iniligtas kita, kaya kung mahal mo ako, tuparin mo. Tuparin mo
ang aking mga utos. Hallelujah. Kaya mga minamahal ko sa Panginoon, yan ang nawala, ang pag-ibig sa Diyos. Kaya kung lahat ng tao mahal ang Diyos, mapakaganda sa number 1. Ang kasamaan sa mundo ay mababawasan. Kasi lahat ng tao, anuman reliyon mo, papasok ka sa simbahan. Hindi malayang church, kundi alipin ka ng iyong Diyos. Praise the Lord. So, walang magawa tayo sa panahon ngayon. Lalo sa panahon ngayon, ang gusto dito ni Lord, yung puso, huwag maapektuhan. Kasi sa panahon ngayon, laganap ang kasamaan, pero ang manatili, number 1, dagdagan ko yung sinasabing manatili. Manatili ka sa pananampalataya kay Kristo. Number 1. Ang manatili hanggang wakas, verse 13, siyang maliligtas. Pananatili sa pag-ibig sa Diyos. Siguro wala ka dito dahil nasa trabaho ka, may amo ka, wala kang magawa. Pero manatili sa puso mo ang pagmamahal mo sa Diyos. Huwag mawawala. Amen? Ibig sabihin, yung presence mo, yung katawan mo nasa trabaho, pero yung isip mo at saka yung heart mo nasa Diyos. Pagpapalain ka ng Panginoon. At darating ang panahon, nabibigyan ka ng kalayaan sa lahat ng pagkakaalipin. Amin po ba? Huwag lang. Kahit wala po kayo dito. May mga members tayong wala dito. Pero hindi ko sinasabi na hindi nila mahal ang Diyos. Nataon lang, ibig sabihin nataon lang. Amin po ba? Kasi yung mga tao kasi talagang tunay na hindi talaga mahal ng Diyos, walang hadlang. Malaya na sa bahay, walang hadlang, pero hindi dumadalo sa church. Iyan ang sinasabi pong malaya, talagang hindi mahal ang Diyos. Dapat maintindihan po natin. Hindi ko sinasabi na wala kayo rito yung iba nating kapatid ay hindi mahal ang Diyos. Mahal nila ang Diyos, nataon lang. Gusto ko pong ulitin sa inyo ang salitang ganito. Okay, naintindihan pa ninyo mga kapatid ko. Kaya mahal natin ang Diyos. Praise the Lord. Ano ang number 1 na nawala? Pag-ibig. Pag-ibig sa ano? Sa Diyos. Tandaan natin na ang number 1, kung bakit lumaganap ang kasamaan sa mundo, nawala ang pag-ibig sa Diyos. Ang love God. Ang siyang nawala. Number 2, ang nawala. Ang sabi ng Biblia, pag-ibig sa kapwa. Love fellow. Pag-ibig sa kapwa. Yan ang nawala. Pag-ibig sa kapwa. Tingnan niyo ang kasamaan ng mundo ngayon. Yan ang nawala kung bakit magulo ang mundo. Nandyan yung patayan, nandyan ang lahat ng kaguluhan. Nawala yung pag-ibig sa kapwa. Chapter 13 verse 10 ng Roma. Anong sabi ng chapter 13 verse 10 ng Roma? Pakinggan ninyo ito mga kapatid ko. 13 verse 10. Pakinggan ninyo. Ito ang ganda Roma 13 verse 10. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng lahat ng kautusan ng Diyos. Yung pong pag-ibig daw ay hindi ito gumagawa ng masama sa kapwa mo tao. Nawala yung pag-ibig. Tingnan ninyo. Ano yun sa ikalimang utos ng Diyos? Yung ikalimang utos ng Diyos sa 10 utos. Ano yung ano yun? Ano yung ikalima? Wala pa kayong covenant of God. Kapag walang covenant of God, hindi inyo yun maalala yung ikalima. Ang ikalima, igalang mo ang iyong ama at saka ina. Yan nawawala, di ba? Kahit sa inyo man nawala. Ipe-memorize mo ang 10 utos, hindi memorize na yan. Kaya nga, nawala Kaya lumaganap ang kasamaan. Bakit ang mga bata, bakit ang mga kabataan suwail sa magulang? Anong nawala? Anong nawala? Pag-ibig
sa kapwa. Ang magulang, ibig sabihin ng kapwa, pelo, parehas mo tao. Amen? Parehas tao. Ang nanay, tatay mo, tao yan, parehas pag-ibig. Ibig sabihin, ang pag-ibig sa magulang, kung mahal mo ang magulang mo, may respeto ka. Amen? At sasabihin natin na mahal mo ang magulang. Kasinungalingan. Hindi ako maniniwala at ang Diyos di maniniwala. Linuloko mo lang sarili mo. Mga kabataan, mga bata, linuloko mo lang sarili mo. Hello? Linuloko mo lang. Kung mahal mo ang magulang mo, ang iyong kapwa, may respeto. Paano sasabihin mong mahal mo ang magulang mo? Hindi mo nga pinigre-respeto eh. Yan po ang sabi ng Biblia. Igalang mo ang iyong mga magulang. Ang iyong tatay, ang iyong nanay, igalang mo. Pero ngayon, ano nangyari ngayon sa mga kabataan? Wala na mga galang. Iyan ang nawala kung bakit masama ang mundo maglilindol ng 7 points. Napakalakas. Balita na, di ba? Ewan kung saan sa bansang Pilipinas ang lindol babagsak. Kaya ang simbahan na yung i-prepare, ihanda sa pagdating ng sakuna. Kasi ang kamatayan darating sa tao na hindi mo inasahan. Marahil tulog ka. Marahil umaga. Marahil gabi. Marahil ating gabi. Marahil nasa trabaho ka. At saan ka man lugar at parte. Darating at darating ang kamatayan. Kung dumating ang kamatayan sa buhay mo, nasunod mo na kaya ang utos ng Diyos? Ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa, ang pagrespeto sa magulang, nasunod mo na kaya? Kung namatay kang di mo sunod, ang sabi ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang wakas, manatili sa pagrespeto, manatili sa pagmamahal sa Diyos, manatili sa pagmamahal sa magulang, manatili sa pagsunod sa utos ng Diyos, siyang maliligtas. Amen? Amen. Huwag mong ipagyabang nasa simbahan ka. Huwag mong ipagyabang na ikaw ay sumusunod, sumasampalataya kay Kristo. Hindi pwede ipagyabang yan, ang pananampalataya kay Kristo. Ang ipagyabang mo, yung pananampalataya may pag-ibig kay Kristo. Pero kung nagyayamang kang sumasampalataya kay Kristo, walang pag-ibig, useless yan sa Biblia. Sabi ni Kristo, kung mahal mo ako, sundin mo ang utos ko. Di ba malinaw? Amen. Huwag mong ipagyabang na sa Diyos ka. Huwag mong ipagyabang na nakakaalala ka sa Diyos. Dahil sinabi na ni Kristo, pinapauna na, kung mahal mo ako, sundin mo ang utos ko. Manang minamahal ko sa Panginoon, sabi dito sa Biblia, napakabuti po. Kaya kung dumating ang lindol, ihanda natin ang ating mga buhay. Hindi masama mag-prepare, turuan yung bansang Pilipinas kung paano dumating ang lindol, ano gagawin mo. Higit sa lahat, ang pastor nagtuturo, ihanda ang espiritual na buhay. Ihanda ang buhay mo, ihanda ang buhay natin kasi hindi alam natin. Kristiyano sa hindi Kristiyano, lahat pupunta sa kamatayan. Mapalad ka kung natabunan ka ng bato na hindi ka namatay. May plano ang Diyos mo. Pero kung ikay natabunan ng bato, nabagsakan ka, hindi ka na nabuhay. Last na buhay mo na yan na sinayang mo yung mga nakalipas. Kaya ito, nasa simbahan tayo, huwag natin palampasin at unawain ang salita ng Diyos. Amen? Paggalang, pagrespeto sa mga magulang. Kaya ngayon, makita natin, grabe po. Next, ay yung panganin. Ano yung panganin sa pumutos? Kaya kayo nawala po yun, no? Totoo po, nawala. Yan po ang nawala. Yung pagpatay, di ba? Ang pagpatay. Tingnan mo ngayon ng kalsada. Di ba mainit ang tao ngayon? Amen. Sobrang init ng panahon, init ng ulo pinagsasabay. Ano mangyari? Patay kung patay. Ano ang nawala? Pag-ibig sa kapwa. Kasi kung nasa puso yan at nasa isip natin ang pagmamahal na yan, lahat ng tao,
may pagpapasensyahan. Hindi agad ka mairita kasi bawal ka magpatay. Kasi huwag kang gagawa ng masama sa kapwa mo. Kung mahal mo ang kapwa mo, huwag kang gagawa ng masama laban kanino man. Bawal po yun. Kaya po yan, grabe po, malapit ang dumating ang panahon. Hindi man ang dilubyo, hindi man pagdating ni Kristo, ito pong pinagbabala ng pillbox. Marahil kapag dumating to, maraming mga taong babawian ang buhay. Ihanda ang buhay ng mga tao sa pagharap ng kamatayan. Kung anong oras po yan. Ihanda po. Kaya pag-ibig sa kapwa, ang pinaka-the best po. Pagmamahal. Huwag kang papatay. Kaya, yung mga galit po natin, huwag patatagalin. Baga may mga galit pa tayo. Tampo, sama ng loob. Kasi sabi ng Biblia, 3 verse 15 ng 1 John, magalit ka sa kapwa mo, nagtampo ka, nagsama ng loob ka, mamamatay tao ka na, wala kang buhay na walang hanggan. Walang tao na hindi nagagalit, lahat tayo nagagalit, pero huwag mong patagalin, huwag palubugin ng araw. Muli, magkasundo-sundo, magpatawad-tawaran. Patawarin mo siya, patawarin mo ako, magpatawaran po tayo. Amen? Sapagat walang perfect na tao, lahat tayo may pagkukulang, magpatawad-tawaran. Ang nanay tatay mo, patawarin mo kung nagkamali. Ang anak mo nagkamali, patawarin mo rin yan. Ang asawa mo nagkamali sa iyo, patawarin mo, magpatawad-tawaran. Ang kapatid mo, magpatawad-tawaran. Yan ang the best. Huwag mong panatilihin sa ating puso, sa ating isipan ang hinanakit galit. Kasi pagdating ng panahon, papatay ka at mamamatay ka. At magpapakamatay ka sa hindi ka panahonan. Amen? Amen. Kaya mabuti na yung mga kapatid, maaga pa, sinasabi sa atin ng Diyos na huwag tayong papatay. Hallelujah God. Yan po, kaya ang kasama ng mundo, lumaganap kasi nawala ang pag-ibig sa kapwa. Pampito, huwag kang mga lunya. Salamat sa Diyos, inuulit-ulit ng Diyos na ang pangalunya ay isa sa bagay na dapat talikuran ng lahat ng tao. Ang bawat babae sa kalalaki magkaroon ng kanya-kanyang sariling asawa. Huwag kang mag-commit sa asawa ng iba, bawal. Bawal ang lalaki magdalawa ng asawa. Bawal ang babae magdalawa ng asawa. Isa lang, pwede ka magdalawa kung patay na ang isa. Kasi kakasuhan ka ng pangalunya, bawal sa Biblia. Amen? Ihanda ang buhay. Kasi kung namatay tayo, na hindi handa, lago tayo niyan. Kaya kung mahal mo ang kapwa mo, huwag mong gawaan ng masama ang kapwa mo. Huwag na huwag. Bawal po yun. Amen? Bawal po yun. Bawat isa. Kaya, sa mga dalaga at binata, kapag hindi makatiis, kaysa maglipin kayo, magpakasal na lang. Hello? Magpakasal na. Hindi masama ang magpakasal. Ang masama kung hindi kayo magpakasal. Kahit walang gastos. Amen? Amen. Kahit walang pera, ang mahalaga po doon ay maligal. Hello? Amen. Maligal ang lahat. Kung mahalaga sa atin at kung mahal natin ang Diyos, mahal natin kapwa, mahalaga sa atin ang buhay na walang hanggan, sundin po natin ang pinapagawa ng ating tagapagligtas na si Jesu Kristo. Sundin po natin yan. Praise the Lord. Ang pangwalo, huwag kang magnakaw. Di ba? Huwag kang magnakaw. Kaya ang lahat, maging sa gobyerno, kailangan mawala yung mga korupsyon, pagnanakaw. Mawala po yun. Huwag kang kukuha ng hindi mo iyo. Kung hindi mo yan sweldo, huwag mong kukunin. Kunin mo yung sweldo lang. Huwag mong kukunin ang pera ng iba o pag-aari ng iba. Pagnanakaw po yun. Amin po ba? Bawal yun, pagnanakaw. May sasabi natin sa spiritual, ang magbibigay ng ika po pagnanakaw din yan. Kasi ang pag-aari ng ating pera, pangailangan sa Diyos po ang may-ari nito.
Amen? Wala tayo dito pag-ari. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Yung bahay natin, yung baka, yung kalabaw, sasakyan, panganap buhay, pabrika, lahat ng bagay, hininga natin, lakas natin, ang Diyos ang may-ari ito. Kaya bilang may-ari ang Diyos, kailangan wag natin kalimutan ang may-ari, ibalik natin ang para sa Kanya. Ang para sa Diyos na 10%. Para sa Diyos yan. Kahit may lupa tayo, hindi mo pag-aari yan, may buwis tayo sa government. Kapag hindi ka nagbuwis ang lupa mo, ang bahay mo, kukumpiskahin ng gobyerno, hindi na iyo. Nasa pangalan mo, pero hindi ka nagbuwis. Nagdami ang buwis mo, nagtambak-tambak, sumubra sa kabilihan ng lupa mo at bahay mo, kumpiska ng gobyerno, hindi na iyo iyan. Walang pag-ari tayo, ang may-ari lang, una sa langit, Diyos, pangalawa sa lupa, government. Amen? Ang pag-ari ng Diyos, siya ang lahat ng bigay buhay sa atin, ang 10%. Ang pag-ari ng gobyerno ay buwis, tax. Kahit lahat ng tao sa mundo na may pag-ari, kailangan magbuwis tayo sa government. Siya ang may-ari nito. Amen po ba? Kaya ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Biblia, sabi ni Kristo Jesus, ibigay ang sa Diyos at ibigay ang kay Cesar. Kahit si Kristo nagturo ng tithes at buwis. Ang kay Cesar sa government, magbuwis. Ang sa Diyos, yung ikapo. Ibigay ang para sa Diyos at ibigay ang para kay Cesar. Amen? Malinaw po ba? Kaya kapag tayo po ay ganito ang ginagawa, sinusunod natin ang utos ng Diyos. Kasi mahal natin ang ating Diyos, mahal na ating kapwa, mahal natin ang ating government. Walang nakawan. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya huwag magnakaw. Pangalawa, pangsyam, huwag kang magbintang sa kapwa mo na walang katotohanan. Kasi yan ang pinagbumulan ng away. Hindi mo man nakita, pinagbintangan mo yung kapwa mo, hindi naman totoo, nag-away po kayo. Amen? Kahit nga po, nakita mo, nagbintang ka kung minsan, nagkakaroon pang mga kaso. Pero, kailangan, kung hindi mo kayang tiisin, pwede mo ikaso. Pero kung kaya mo, tiisan mo na lang. Para walang gulo. Mapagtiis naman ang Kristiyano. Amen? Kaya hindi dapat palabintang ang mga Kristiyano. Hindi dapat palabintang. At ang pangsampo, wag mong pag-iimbutan ang pag-aari ng kapwa mo. Amen? Ano man pag-aari, huwag natin pag-imutan, huwag natin pagkakaingitan. Amen? Huwag natin pagkaingitan, maging asawa mo, asawa niya, maganda o pogi, huwag mong pag-inggitan. Bahay niya, sasakyan niya, huwag mong pag-inggitan. Huwag na huwag. Ano man bagay na sa kanya, huwag tayong maingit. Hindi dapat tayo inggitero, hindi dapat tayo inggitera. Amen? Dapat magkaroon tayong espiritong pagpapasalamat sa Diyos dahil sa biyaya na natanggap ng ating kapwa. Ipapasalamat natin. Salamat, Lord, sa ibinigay mong bagong sasakyan sa kapwa ko. Amen. Lord, salamat, Lord, sa ibinigay mong bahay na maganda sa kapwa ko. Huwag kang mainggit. Lord, salamat po ang kapatid ko magkaroon sa sariling bahay. Lord, salamat po. Dapat pasalamatan, huwag mong kainggitan. Kasi ang inggitira, nako, balang araw, magkakaroon mas maganda pa sa sasakyan niya. Balang araw, magkakaroon bahay mas maganda pa sa kanya. Kung ano pang itataas ang kanyang sasabihin, inggit po yan. Amen? Huwag mong pag-iinggitan ang pag-ari ng kapwa mo. Bawal po yun. Ito ang nawala. Kahit po sa government, inggit na inggit ang mga politika. Tingnan ninyo mga kapatid ko, kahit sa mayor. Kapag ang mayor nakapagpatayo ng isang building, kung anong project, kukontrahin ng isang politika. Kalaban sa politika. Sisiraan yan. Kasi ang gusto niya, siya rin makaposisyon, siya naman ang manalo. Sisiraan yan. Di ba gano'n ang mga government ngayon? Sisiraan yan. Pagkatapos siraan yan, gusto niya, siya naman ang kaposisyon. O pag nanalo siya, kung mapera siya, pinagkaloob na manalo, sisiraan naman yung natalo. Yung natalo, sisiraan yung nanalo. Sisiraan naman. Pasira-sira. Ano ang mangyari ng ating bansang Pilipinas? Ano ang mangyari ng bansa po natin? Ano ang mangyari sa ating kapwa? Sa ating lugar, komunidad? Wala. Hindi aasinso. Bakit po? Puro inggit sa posisyon, inggit kung ano, mga bagay-bagay.
na paninira. Kaya, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga kapatid, alam ninyo, ito ang nawala. Nawala talaga yung pag-ibig sa kapwa. Nawala po ito. Kaya kung matutusan na ngayong eleksyon, no? Tingnan niyo yung mga eleksyon, ngayong eleksyon po mga kapatid. Ewan ko, sana walang mangyari. May mga pinapatay. Di ba? May mga pinapatay, mga nangyari, mga patayan po. Lahat ang kaguluhan. Amen? Kaya kung minsan, yung mga leader-leader po dyan, yung nagbabangayan pala yung pera pinag-usapan. Pagpera. Kaya nawala ang pag-ibig sa kapwa, kaya lumaganap ang kasawaan. Grabe po. Kaya ito po paalala, iiwan ko sa inyo bago ako magtapos. Tayo mga Kristiyano, ulitin ko, tayo mga Kristiyano, huwag masangkot. Huwag masangkot saan? Sa gulo ng mundo. Manatili tayong tapat na Kristiyano pa rin tayo. Amen? Manatili tayong tapat at maging totoo tayo sa kaninuman. Huwag maging sinungaling dahil lamang sa perang ibibigay. Amen? Dahil eleksyon ngayon, huwag maging sinungaling. Maging tapat po tayo. Huwag maapektuhan ang pagiging born again natin. Huwag maapektuhan ang pagiging born again. Huwag na huwag. Manatili tayo mga kapatid ko. Intindihan ng kapatid ko. Tanda po natin, manatili po tayo. Okay. Alam niyo, dito ako magtatapos mga kapatid. Kunin ko lang dito sa fruit of Holy Spirit. Siyam na bunga ng Espiritu. Anong muna? Correct. Magaling kayo doon sa fruit of Holy Spirit. Yung love. Di ba? The best, first, love talaga. Love your God. Second, love your neighbor. Pag-ibig. Ngayon, kunin po natin dito yung tinatawag na kabaitan at kabutihan. Kindness at goodness. Ito lang kunin ko sa siyam. Okay. Basahin natin dito last verse. May dalawang verse pa ito. 18:18 ng Lucas. Tingnan natin ang Luke 18 verse 18. Huwag natin ang goodness, kindness, yung kabutihan, kabaitan. Tingnan natin. Luke 18. Tingnan natin yung mga kapatid. Anong pagkasabi po dyan? Tinanong si Jesus Christ ng isang pinuno. Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para makamtang ang buhay na walang hanggan? Sinabi ng Panginoon Kristo, bakit mo ako nainting, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang mabuti. Amen? Amen. Sino daw wala ang mabuti? Diyos. Siya lang ang mabuti. Walang iba. Siya lang ang mabuti. Ang Diyos lang talaga. Ngayon, kung ang Diyos ang mabuti, tingnan na po natin, di ba tayo po makatid nagsasabi kapag binigyan ka? Binigyan ka ng pagkain, binigyan ka ng 1,500. Ano masasabi mo? Salamat. Salamat at ano? Ang bait mo. Ang bait mo. Di ba? Ang bait mo naman. Di ba? Pag nabibigyan ka, nabibigyan mo, ang bait yan. Salamat, ang bait. May mga dugtong yan eh. Salamat, thank you. Di ba? Ang bait mo talaga. Lalo kung binibigyan ka. Ang bait yan, wala kang masabi. Ang bait. Lagi ang binibigyan. Pero kapag hindi ka na binigyan, nawawala yung... Di ba? Nawawala. Kilala mo si Sister Bebe? Kilala ko yun. Kilala ko, mabait yun. Mabait yun, di ba? Kung minsan mayroon nag-introduce sa atin. Di ba no? Pag hindi ka pa pag kilala ka mabait, pag nagtanong sa iyo, kilala mo si Florence? Kilala ko yun, mabait yun, okay yun. Mapagbigay yun, lang binibigyan yun. Matulungin yun, di ba? Mabait yun. Tama po ba? Di ba ganon? Tayo po ba ay nasabihan ng ganon? Nakarinig ba tayo ng ganon na, ay mabait yun. Mabait yun, mapagbigay yun. Okay yun. Wala pa nagsabi sa atin, wala pa. Di ba wala? Sa mga kautid, yung bunga ng Espiritu, hindi full. Saan kaya doon yung pong
Siyam, alin kaya nakukuha natin sa siyam na pwedeng nangyari sa buhay natin? Isa-isa natin. Sa Tagalog, anong una? Pag-ibig. Next, kagalakan. Next, kapayapaan. Oo, katiyagaan, kabaitan, kabutihan. Ano pa? Katapatan. Katapatan. Ano pa? Kainahunan. Ano pa? Pagpipigil sarili. Pagpipigil sarili. Saan dito tayo nakapamuhay na nakuha natin sa siyam? Alin dito ang nakuha natin? Mayroon o wala man lang? Meron. Alin doon? Ikasister na ni alin ang doon sa siyam? Lahat ba o mayroon ka lang nakuha? Kabaitan. Mayroon na Okay. Tayo po, alin doon sa siyam na pwedeng napagsabihan tayo? Diba? Kaya sikapin natin doon sa siyam, may makuha tayo. Kasi memorize nga natin, walang pamumuhay. At hindi nakikita sa buhay at walang patutuo tungkol sa buhay natin. Amen? Naintindihan natin? Amen. Alin doon? Okay. Dito sa kabaitan, siguro lahat naman tayo napagsasabihan eh. Ako rin na napagsabihan na rin yan kahit nung binata ako. Narinig ko na rin yan. Pero pag sinabi na ako, nanikluhod ako. Yes, dyan po. Pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ikaw lang mabuti, mabait. Ako ay hindi. Amen? Ngayon, eto po. Ang Panginoong Jesucristo, kunin natin. Ano ang sukatan? Eto. Ano ang sukatan ng pagiging mabait at mabuti ng isang tao? Ano ang sukatan ng pagiging mabait at mabuti ng isang tao? Buksan po natin ang 22 verse 63 ng Lucas. Tignan natin. Lucas, dito tayo magtatapos, 22:63. Ano yung sukatan ng pagiging mabait at mabuti? Tignan natin. 63. 65. Ito po sukatan. Ito yung talagang titingnan tayo talagang mabait at mabuti tayo. Kasi marami nagsasabi na sa atin na lalo kung mapagbigay tayo ng katulong, ang bait mo naman. Ako nga, yung Amerikano dyan sa Biblia, nagtutulong sa mga duka, di ba? Sabi ko, ang bait, napapanood ko yun, nagbablogger. Napapanood ko yun, sabi ko, ang bait talagang taong ito, nagbibigay, di ba? Oo. Ano yung sukatan? Tingnan natin. Pagkibasa po, nawala yung 63. Samantali si Jesus ay kinutya at nagbinugbog ng mga bantay sa kanya. Siya'y piniringan nila at pinagtatanong, hulaan mo, sino ang sumundok sa iyo? Marami pang palalait ang ginawa nila. Amen. Maraming pang lalait at maraming ginawang pagsasakit kay Jesucristo. Ang tanong, gumanti ba si Jesucristo? Nagsalita bang bad sa doon sa gumawa ng masama? Yun ang sukatan. Di ba? Ang sukatan ng pagiging mabait ang isang tao at mabuti ang isang tao kung gawa ka ng masama, kung hindi ka gumaganti. Yun ang sukatan. Hindi yung pagbigay ng pera, pagtulong ng pagkain, pagbibigay. Hindi ang sukatan. Ang pagiging mabuti at mabait ng isang tao tulad ni Kristo. Kahit ginawaan siya ng masama, hindi pa rin gumanti. Mabait at mabuti. Pero tayo wala. Wala katiting. Makarin ka ng masakit ang damdamin, irita agad. Ganito. Di ba? Pero dahil pang lalait kay Kristo, walang ganti. Wala man lang ganti. Di ba? Yan ang sukatan. Okay, last na talaga ito. 2:21 ng 1 Peter. Ito ba'y pinapa-apply sa atin ni Kristo o hindi? Ang tanong kung pinapa-apply ito ni Kristo sa atin, dapat sundin. Pag hindi, ibaliwala. Okay Kung ito ay pinapa-apply, itinuturo ni Kristo, sundin. Pag hindi, wag na. 1 Peter 2:21. Tingnan natin 21. Basahin ko po. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos. Pinapagawa o hindi? Napagawa. Kalinaw. Ginawa ni Kristo na hindi gumanti sa panlalait, pagbubugbog, paggawa ng masama sa Kanya. Ang lahat ng ito'y nakita natin, nabasa
sinampalatayanan, pinaniwalaan, ito pala ay iniwan niya sa atin na sasampalataya at magiging tagasunod niya na lubos natin siyang tularan. Dapat tutularan. Tularan. Alam ninyo mga kapatid ko, ang isang tao lagi nasa isip at nasa puso ang isang bagay, balang araw ganun din siya na. Maniwala po kayo ha? Ang isang tao lagi nasa isip, idol mo ang isang tao, makikita mo ang siya ay maging ganyan niya. Kasi gusto mong tularan siya eh. Amen? Tingnan mo sa vice ganda, bakla. Tingnan mo ha? Pag lagi mo pinanood si vice ganda, pinanood mo masyado araw-gabi, matulog ka, pinanood mo, gumisa ka, pinanood mo, tingnan mo ang ugali mo, tingnan mo ang itsura mo at galaw mo, magiging ganyan ka na rin. Bakla ka na din. Totoo hindi? Truth. Magaganyan ka na rin. Magiging habit mo ang kanyang kilos, ang kanyang salita, talagang idol mo siya, magaganyan ka talaga. Di ba dumami ang bakla? Dumami ang bakla. Bakit? Sumikat sa vice ganda nung panahon. Totoo po yun ha? Totoo yun. Totoo yun. O eto, si Kristo Jesus. Sinong taong Kristiyano na lagi nasa isip yung itong verse na ito? Nang kabaitan niya at kabutihan niya dapat kong parisan at tularan. Wala. Kahit nga tayo mga pastor pa, kahit yung iba, walang nagsasabi nito, kailangan ko tularan to. Wala eh. Kaya yung mga ugali natin, kabaitan, wala rin. Bakit? Hindi ginawang huwaran si Kristo. Amen? Hindi ginawang huwaran si Kristo. Kaya ito pala ang pinamaganda, maging huwaran si Yesu Kristo. Ang sabi nito, dapat natin itong tularan. Napakalinaw po, dapat natin itong tularan. Kaya ito po, ang kabaitan, kabutihan, ang kasukatan, kung gawa ka ng masama, hindi ka gaganti. Si Esteban, kilala niyo si Esteban sa Biblia? Yes. Si Esteban ay binato, binalupitan, pero ang tanong, si Esteban ba ay gumanti sa mga gumawa ng masama sa kanya? Hindi. Ang sagot ay, hindi. Ano ang word niyang sinabi? Bago siya nalagutan ng hininga, patawarin mo sila, huwag mong ituring kasalanan, patawarin mo sila, humingi pa ng kapatawaran sa Diyos para sa kanilang mga gumawa ng masama. Ipinag-pray pa yung mga taong gumawa ng masama sa Kanya. At may iniwan siya, huwag mong ituring ng kasalanan ng Panginoon, at siya'y nalagutan na ng hininga. Sa makatuwid, hindi lang si Kristo ang gumawa, pati si Stephen, nagawa rin niyang hindi gumanti ng masama laban sa taong gumagawa ng masama. Lumitaw ang tunay na kabaitan at maging siyang mabuting tao. Amen? Kumusta tayo mga kapatid? Mag-practice na tayo. Titistingin ka ngayon ng asawa mo. Baga pag-uwi, yung babae, gagalitin ka. Sasalitaan ka ng sakit na salita. Pag di ka gumanti sa kanya, nag-praise the Lord ka, nagpasalamat ka, ibig sabihin, unti-unti mong kinukuha yung pagiging mong tularan si Kristo. Nakuha. Ikaw naman, babae, sinalita ka ng asawa mo ng lalaki. Masakit ng damdamin. Ngayon, hindi ka rin gumanti. Gusto mo kasi tularan si Kristo. Maging mabait ka, maging mabuti ka. Pipigilin mo ang iyong sarili. Ikaw rin. Mga anak, yung mga anak din ha, sinirmunan ka ni tatay ni nanay, sinirmunan ka. Wala kang sagot sa kanila kasi gusto maging magalang na magulang. Anak, magalang na anak sa magulang. Hindi ka gumanti. Tiniis mo yun. Kasi gusto ka masabing, mabait. Ang anak kong ito, napakabait. Bakit? Naku, grabing sirmon ko sa kanya. Yung manugang ko, pinagalitan ko. Di sumagot sa akin. Ngayon, proud sa iyo ang iyong biyanan. Proud sa iyo ang iyong mama at tatay. Amen? Proud. Napakabait niya talaga. Amen? Napakabait. Di ba nang ganyan niya? Tapos, nandiyan yung manukso. Yung kaibigan mo, ka-school mo, kabats mo, nakita ka. Ay, grabe pala nanay mo, napakinggan ko. Kung nakuha ko yan, naku, linayasan ko na yan. Nanay, tatay mo yan, ganyan ginagawa. Layasan ko yan. Oh, di ba, tinukso ka? Di ba may manukso? Kapag gumagawa ka ng mabuti, may kalaban.
tutoksin ka ng kampo ng Diablo. Hindi mo alam, yung kaibigan mo, classmate mo, manlukso yung kampo ng Diablo, hindi tulad ng Kristiyano. Tutoksin ka, baka pinapatapang ka, lumaban sa magulang mo. Ang sabi diyan, ang sino man manatiling tapat hanggang wakas maliligtas. Manatili sa kabutihan at kabaitan, maliligtas ka. Amen? Manatili, kahit ikaw ay tinutokso, manatili ka pa rin. Panghawakan mo rin ang kabaitan mo, ang kabutihan mo, tularan mo si Kristo Jesus. Manatili ka. Ang sabi ng Biblia, ang manatili hanggang wakas, ano yun? Hindi lang pananampalataya, hindi lang pagsimba, kundi yung kabaitan mo, yung kabutihan mo, panatilihin natin sa ating puso. Wala man iba nang susubok sa atin, di ba? Kasama sa bahay. Susubukin ka eh. Ang sabi nga, kung sino pang inaasahan mong makakatulong sa iyo, siya pang ginagamit para subukin ka. Yan, si Job, sino ang ginamit para si Job pang ginain? Asawa niya. Asawa. Anong sabi ni Job? Ang manatili hanggang wakas na mabait. Mabait si Job, hindi natukso. Ang sabi niya, magpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Ganun po tayo, manlukso. Sino pa tutukso sa atin? Sino magiging kalaban? Kapamilya, mga kasama mo sa bahay. Inasahan mo. Kaya panindigan po natin ito. Ang sabi ng banal na Biblia. Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan po natin. Ang ating topic, manatili hanggang wakas. Manatili ka sa pananampalataya, manatili ka sa pag-ibig sa Diyos, manatili ka sa pag-ibig sa kapwa, manatili ka na maging tularan mo sa Jesucristo sa kabutihan at kabaitan. Ang sukatan ng kabaitan at kabutihan, kung gagawa ka ng masama, hindi ka gumanti, mabait ka talaga. Hindi ang pagbibigay at pagtulong sa kapwa na maging mabait ka na. Hindi. Pag sinuko ka, doon lilitaw kung ikaw ay mabait talaga o hindi. Tayo po yumuko at ako'y manalangin. Panginoong Jesucristo, maraming pong salamat sa salita mong ito. Nagpakita kang good example, nagpakita ka sa amin upang tularan po namin, Panginoon. Napakahirap ang maging mabuti at maging mabait. Hindi ito kaya namin. Tulad na sinabi mo, walang ibang mabuti, ang Diyos lang. Kami ay hindi mabuti. Pero Panginoon Jesucristo, ikaw ay nasa puso po namin. Nais po namin magawa ang kalooban mo habang kami naghintay na muli mong pagbabalik at maisama mo kami sa iyong karya. Kaya pinapanalangin ko, Lord God, ang bawat isang narito sa loob ng church at maging sa labas, ang bawat nakapakinig, iyong pagpalain sila. Gawin mo silang tunay na mga alagad mo. Gawin mo silang tunay na mga Kristiyano. Gawin mo kaming tunay na mga anak ng Diyos. Gawin mo kami, Panginoon, na tunay na naglilingkod po sa iyo. Salamat po. Ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyo po ibinabalik. Ito po ang sabot panalangin ko sa mga pangyarihan sa ngalan ni Jesucristo. Ang natin magsabi. Amen. Amen and amen. Lord.